Alright, kamusta mga chong, and welcome dito po sa ating channel at it's nice to be back here po rito sa Pinoy Adobo, no? This is Jay at welcome to my show Pinoy Adobo Reaction, and we have another reaction for you guys. Pero syempre po, patiin muna natin ang ating mga kababayan nating Pilipino sa Pilipinas, no? Kamusta po kayo dyan mga kababayan ko, lalo na dyan sa Batangas, no? Sa Santo Tomas, Batangas, taga dyan po tayo at kamusta po kayo dyan, at sana po ay don't forget, no? Subscribe, magka-comment po tayo, like, para ang ating pong channel ay mawala na ulit sa shadow ban, no? Pero yung ibig sabihin ay tulungan po natin ang channel kung makarecover ulit. But anyway, gusto ko rin pong batiin po ang ating mga kababayan dyan sa Batangas. Tinuulit ko po dyan sa Santo Tomas, sa Santiago, Santa Anastasia. Kamusta po kayo diyan? This is Jano and welcome po. At syempre, makakalimutan ba naman natin yung naglagay sa atin dito sa lugar ko ngayon, ang ating pong overseas Pinoy workers. Kamusta kayo mga kababayan kong OFWs, no? At ito ay para sa inyo rin, bukod sa ating mga kababayan sa Pilipinas, no? At sa ating mga kaibigan dito sa US. At sabi nga sa akin ay isang OFWs, no? At nag-message sa akin, sabi ay Par, kasi tawag sa akin Par, Pinoy Adobo Reaction eh. Par, ano masasabi mo ngayon at yung isang inaakala natin na maka-DDS, no? Kaya talagang nagsalita na against him, no? Although alam naman natin na siya isang abogado, ay pero parang sala yung kanyang sinabi, which is true. Para sa akin ay parang nawala yata siya doon sa ano na yun, parang sira ang kanyang kalkulasyon, no? Kaya siya nagkaganon. But anyway, pag-usapan natin yan ang ating reaction ngayon, and then we're gonna watch it at the same time. At stay tuned for that. At kayo mga OFW, don't forget, inom kayo ng may lemon at syempre Starbucks, okay? Pinopromote pa, no? Yan, palakpakan po natin. Siyempre po, no, shoutout dyan kay Adrian Mercado po, no? At siya po ay nasa Pilipinas ngayon at naghahanap buhay para sa kanyang pamilya. Saludo ako sa iyo, Adrian Mercado, no? At siyempre po, no, subscribe din po kayo sa aking bagong TikTok, no? TikTok. No, ito po ay pangalan ay Batang Junior, kung saan tayo po ay nag-open account na dyan sa TikTok. Supportan niyo po ako dyan at sa mga nag-follow na sa akin, kung saan ay ako lang yata ay meron yata akong 3 o 4. Hindi, kasi biglaan kasi ang pag-join ko dyan eh. Kasi nga sabi nga try mo, di ba? Although maganda naman, at, pero ngayon kumakapakapa pa tayo dyan sa TikTok. Okay? Kaya subscribe na lang po kayo. Again, Batang Jano po ang pangalan ng aking TikTok dyan. Okay? Alrighty. At katulad nga na sinabi kanina, no? At ito pong si Regal Point of View ay nagsalita against dito kay Tatay Digong. And talagang masasabi natin na itong si Tatay Digong ay nakakaawa naman talaga, no? At asan na ba siya? Yun, nasa likod pa ni Regal. Alisin natin. Yun, yan. Ito pong si Regal Shaker, no? Regal Oliva, no? Oliva yata yung pangalan niya. Ay suddenly nagsabi siya ng isang bagay when it comes to law ng ICC, kung saan, kung ano yung dapat at kung ano ba ang nangyayari sa kaso ni Tatay Digong. And naintindihan ko naman na siya ay isang abogado, may alam sa mga batas, and we cannot argue with that, no? Pero tayo naman po ay marunong magbasa. No? At iniintindi rin natin naman yung tungkol sa batas, lalo na tayo ay hindi naman po tayo abogado. Pero nung sinabi niya yun sa kanyang last, I think this was his last video, no? Huling video niya to, no? At sinabi niya dito na talagang ang ICC lang daw ang maaaring maging fair, dahil nga parang the way I saw it is parang natatakot ang justice o judicial dito sa Pilipinas. I really don't know bakit niya sinabi yung ganong klaseng salita, but that's gonna be up to him, no? And dahil dito marami ang nag-react, marami ang nagalit, marami ang nabwisit sa kanya, at ang balita pa lang allegedly, no, na marami raw dito ang nag-unfollow o nag-unsubscribe sa kanya. Kaya I think meron din po tayong bago na kung saan ay siya po ay parang humingi ng ng pasensya na. No? But anyway, panoorin po natin ang kanyang mga sinabi at ating po pag-uusapan yan. Okay? Pero, bago natin ituloy yan, no? Patulad nga sinabi ko sa inyo kanina, ay talagang ang DDS supporter, no? Ang atsaga at ang nagalit. Talagang original na nagalit kay Regal Oliva, kasi nga ay dahil po sa ginawa niyang parang opinion o statement niya sa kanyang video, na kung saan ang ICC na yata ang parang ang dating is parang yun lang ang pwede talagang mag-judge o mag-investigate fairly kay Tatay Digong, di ba? Kaya hindi yata tama pakinggan yun. First of all, Tatay Digong is Filipino. And the second is wala na tayo sa jurisdiction ng ICC.
And third is meron yatang Article 58, if I'm not mistaken, no? Kung saan ay ito po ay parang mali, illegally kinidnap ang ating Tatay Digong papunta sa The Hague. And I think the way I understand it, no, correct me if I'm wrong, kung may nanonood na abogado, ay parang hindi dinaan talaga sa tamang proseso yung ginawa nila kay Tatay Digong. Kaya marami talaga ang nagalit at nainis dito kay Regal Oliva. Kaya naman pakinggan natin ang mga sinabi niya, okay? At in that way, para maintindihan nyo rin po, lalo na sa mga taong nagka-catch up, no, kung ano nangyayari sa Pilipinas. Here we go. Panoorin po natin ang kanyang unang sinabi, and then we will see. Digong now stands before the International Criminal Court. It is no longer a matter of politics. It is a matter of law. And the law... Actually, forgive me if I'm wrong, but the thing is, this is just all about politics. No? And tama naman siya. At meron naman, it's now in the law ng ICC. Pero the reason why Tatay Digong is in ICC is because of the politics. Yan ang masakit. Yan ang masama. At yan ang talagang hindi fair. No? Sa akin kung tama ang pagkakaintindi ko. Kahit gaano kapakalakas noon, does not kneel before power. Former President Rodrigo Duterte's camp, led by his counsel Nicolas Kaufman, has now appealed to the ICC's appeals chamber, questioning the denial of his interim release. The argument is simple, that an 80-year-old man, once the most powerful in the land, is not a flight risk. That age and alleged illness should temper justice with compassion. But the Rome Statute, particularly Article 60, Paragraph 2, provides that release may only be granted if the court is satisfied that such release will not endanger the proceedings or the safety of victims and witnesses or risk the accused's flight. And here lies the crux of it. The ICC did not find comfort in Duterte's assurances. Because how can the court be at ease when even his own family, the sitting vice president herself, has publicly denounced the ICC's jurisdiction? When words like "we will never surrender him" echo louder than the pleadings of his counsel. The ICC is not blind to political undercurrents. It reads statements not as sentiment, but as signal. And so the pretrial chamber held, continued detention remains necessary under Article 58, Paragraph 1. That is to ensure appearance, prevent obstruction, and avert the commission of related crimes. The chamber found the defense's medical claims speculative, the guarantees of cooperation insufficient, and the atmosphere surrounding his detention still charged with intimidation. Now the appeal moves to the appeals chamber, a higher bench that will not revisit emotion but law. The standard of review is not sympathy. It is error in law or procedure. The defense must prove that the lower chamber misapplied the statute or ignored key evidence. Madaling sabihin na mali ang desisyon, pero mahirap patunayan na labag ito sa batas. Diyan pa lang talagang hindi mo pwede sabihin labag sa batas. Hindi mo pwede sabihin na hindi labag sa batas. In the first place, tama naman yung mga sinabi ni Regal. Pero yung mga sinabi niya na isa labag sa batas, papasok pa lang sa ICC, papunta pa lang siya doon, labag na yun eh. Diba? Hindi nga natin alam kung talagang merong passport si Tatay Digong nung nagpunta sa ICC. Number one, illegal na yun. I really don't know kung ano talaga yung proceeding pag yung, let's say, criminal nga, ay makakapunta ba sila with passport. I really don't know about that. But the thing is, illegal talaga yung pagkaka-aresto kay Tatay Digong, hindi dumaan to sa local court ng Pilipinas. And as a matter of fact, wala naman talagang jurisdiction na ang ICC. And itong taong to ay sinasabi na noong 2017, yata raw pina-file yung mga ganyan against Tatay Digong when, 2017 no, he's already the president. Pero before that, mayor pa siya. Pero parang sinabi niya yun eh. And na-i-debate na yan ng mga abogado eh. But once na you already cancel your jurisdiction, yung iyong membership sa isang bansa, the way I understand, is wala na. Kahit pa sabihin mong may nag-file na nung in the past, pero kinancel na yung jurisdiction, ano pa yung mangyayari doon? Basically, yun ang aking iniisip. Diba? Maybe mali ako, baka kayong mga manonood sa akin o nakakakita nito, meron kayong may sasuggest na mali yung sinabi niya, sinabi ko, pero para sa akin, kinancel na nga ang jurisdiction o wala nang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas dahil umalis na tayo sa membership. So, sinasabi nito, again, na may naka-file na nung nakaraan. Di ba? So, kahit pa sabihin mo na nag-file na nakaraan, paano pa rin na ipasok ng bangag yung si former President Duterte sa ICC?
alam naman natin wala ng jurisdiction at illegal, hindi dumaan sa tamang proseso. This is not a retrial of humanity. It is a review of legality. Let us not forget, interim release is not a right. It is a privilege conditioned upon trust. And when a man's record is one of defiance, when his legacy is marked by thousands of deaths without trial, the court may find it difficult to grant him the benefit of the doubt. In truth, the appeal is as much about perception as it is about procedure. To his supporters, this is a crusade against foreign meddling. To the victims, it is a fight for long-denied justice. And to the law, it is simply the next step in a due process that he himself once denied to others. If the appeals chamber affirms the ruling, Duterte... What law? Are you talking about the ICC? Maybe he was, di ba? But the thing is, again, ipupush ko pa rin yung wala na tayong jurisdiction doon. Wala na jurisdiction pala ang ICC sa atin. Di ba? Yun ang pinipilit ng mga matitinong abogado na hanggang ngayon may balls pa rin, no? Na pinagtatanggol. Hindi man pinagtatanggol, parang idinidepensa nila na ang ating bansa ay wala na tayong pakialam sa ICC. Diba? Yun ang nireklamo palagi. Yun ang mga dinedebate palagi. Remains detained under the authority of the international community. A community he once mocked as toothless. If reversed, he may walk out but not free. For the shadow of accountability will follow him still. The irony is almost poetic. Noong siya ang nasa Malacanang, marami ang ikinulong na walang pagkakataong magpaliwanag. Now he stands before a court. Diyan naman ako hindi naniniwala. Hindi naman ako yung mga ikinulong, o let's say sabihin na natin napatay, ito yung mga tipong mga lumaban sa batas. And the former or past PNPs na lumaban sa war on drugs, may masasabi nila yan, may explain nila yan. And ganun talaga eh. That's part of it. You know, nangako ka sa tao na I'm gonna clean this. I'm gonna do what it takes para malinis ko ang dumi sa ating bansa, sa ating lipunan, ang droga. Wala namang hindi naman pwede yung pag lumabang ka sa war on drugs ay walang mamamatay, walang aksidente. It will happen. Sabi nga nila collateral damage. Ganun talaga eh. No, syempre sabihin mo, paano naman yung mga biktima ng pagkakamali na napagbintangan daw. Hindi natin alam yun eh. We're not even sure. Siyempre, ito, aminin ko na, real talk lang. Kung talagang damay, dapat, ko talagang inosente, na damay lang, they have to prove something. Pero wala naman tayo nakikita na pupunta si ganito, pupunta si ganito. Ang mga pumupunta lang ngayon, mga bine-brainwash lang ng ng mga dilawan. At saka yung mga NPA na galit-galit sa Tatay Digong. It's all about politics. It's not about justice. You know, marami na nga in-interview sa mainstream media, sa social media, na binayaran sila para, kunyari, sila ay biktima. Paano yun? Paano mo masasabi na hindi na fair? Paano mo sasabihin na may kinulong na hindi binigyan ng justice? Ang dami kasing fake eh. Yan ang problema sa atin sa Pilipinas. That listens patiently, meticulously, and long. And perhaps that is the true justice of it all. That the man who built his power on fear must now rely on the very rule of law he once dismissed. Because in the end, ang batas hindi natatakot, hindi napapagod, at higit sa lahat, hindi nakakalimot. Another day, another regal POV. Yeah, another day nga, at another, sa kanya, bashing. Totoo siya, hindi natutulog ang batas. At unfortunately, ang batas sa atin sa Pilipinas, lalo na ngayon, ay pera-pera na lang. Tama naman siya dyan. Pero naniniwala pa rin ako na meron pa namang justice ang ating judiciary. Ang Supreme Court buhay pa, 'di ba? Abogado ka, 'di ba? Asa ka ba? Pambira ko pala, huwag kang magtatago sa akin. So, abogado ka, dapat ipinagtatanggol mo at pinagmamalaki mo ang iyong bansa dahil ikaw ay isang abogado diyan. And yes, hindi perpekto. Marami mga siguro mga palusot dito, maraming red tape, pero naniniwala pa rin ako na may mga batas pa rin. Kita mo nga si Delima nakawala. Oh, si Trillanes, may kaso yan nun. Sila Erap, sila Estrada, Bong Revilla, kung walang justice sa atin, paano ko lang mga yun? Siyempre, yung mga hindi pabor kay Tatay Digong, ano yan binayaran, nagbayad, ganyan-ganyan, blah, 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 blah. Nakikita pa rin natin, kita mo nga naman, yung nangyari sa impeachment ni Sara, di ba? Dinrap yun ng Supreme Court. Pero, kita mo naman, kung babasahin mo naman talaga yung ginawa ng mga talentado mga buhaya sa Kongreso, ay talagang alam natin, garapal sila, nagkalagayan pa, at pinai-explain naman sa kanila ng Supreme Court na paano nyo ginawa itong impeachment proceeding para kay VP Sara. Ano nangyari? Na-drop. In-archive na lang ng senador. Ng mga senador. Kasi mga senador pala. Ano ba yan?
yun ang ibig sabihin, meron pa rin namang justice sa atin. At ikaw na rin na nagsasabi, at karamihan sa ating mga abogado, na sinasabi nila na mangyayari lang na makikialam ang ICC pag talagang wala nang takbo ang ating justice system sa bansa. Buhay pa ang bansa. Kaya nga si Remulla, ombudsman eh. Yun lang po ang masasabi kong walang kwenta. Diba? But anyway, kaya ako naman po sinasabi to dahil after that, no, nung binabash siya ng ating mga kasamang mga DDS, no, at talagang wala naman po tayo magagawa kundi tignan kung ano ang reaction ng mga DDS talaga. Kasi nga po ay hindi nga naman maganda yung sinabi nitong taong to na tungkol po sa kay Tatay Digong. Kasi yung marami siyang video na talagang pinagtatanggol niya ang si Tatay Digong. Huwag na natin sabihin, huwag na natin isipin na itong taong to ay hindi siya DDS o hindi siya Pinklawan o hindi siya loyalistang tanga, di ba? Pero ibig sabihin, sinabi niya na At yung mga sinabi niya nung una na mali ang ginawang pag-kidnap at saka pag-aresto kay Tatay Digong noon, isa siya sa nagsabi noon na mali yung pag-aresto kay Tatay Digong. Which is ngayon nga, nag-shift siya, kumambyo, na yun na rin ang sinasabi niya ngayon. Which is, karamihan sa ating mga abogado sa Pilipinas, ay yun din naman ang sinasabi. Wala nga mali nga ang proceeding, kinidnap nga siya dahil mismong yung si Pisot o si Torre, no, ay talagang pinilit at minandali ang pagsakay sa aeroplano para makapunta ng dahig. Hindi man lang binigyan ng tamang proseso na okay, dumaan ka muna sa local court, kahit nasa Pasay Court siguro dapat dinala muna rin si Tatay Digong. But the thing is, ang importante, hindi naman talaga tayo kasama na sa ICC member. Wala na tayo dun And our justice system is still alive. May tao pa, hindi pa zombie yung katulad ni Remulla. Di ba? Kaya, ang masasabi ko lang dito, sa sinabi niya ito, talaga you shifted. Marami ka lang ang sinabi. Ang ganda na ng mga sinabi mo. Kaya marami nga natuwa sa'yo. Ikaw, sinasabi mo, you were not expecting ang mga viewers mo, ang followers mo, and then sumobra-sobrang followers mo. Natural lang. Siyempre, nagustuhan siguro yung mga sinasabi mo. Kahit ako mismo, no, nagustuhan ko yung mga explanation mo. At marami na akong natututo. Pero ito sa sinabi mo kay Tatay Digong, mali talaga. In the first place, alam mo naman na talagang illegal ang nangyari kay Tatay Digong. Kinidnap siya, pinilit siya. Diba? Pangalawa, alam mong hindi dumaan sa tamang proseso. Diba? Yan ang nangyari kay Tatay Digong. And then sasabihin mo pang ganyan na ang ICC ay sila na lamang ang pwedeng mag-process ng kaso ni Tatay Digong dahil sa Pilipinas takot ang mga judges o ang korte kung paano makakasuhan si Tatay Digong. Paano naman kung wala naman talagang wala naman nagrereklamo at sabihin na natin wala nagrereklamo. Takot? Ngayon nga, pabor na nga sa mga nagrereklamo ngayon ang laban kay Tatay Digong. Diba? And the thing here also, kaya marami nagagalit ng mga tao at mga Pilipino, yung team mo sila Teves, sila Harry Roque, gusto even si Saldico, gusto nilang pauwiin dito sa Pilipinas. Ang ibig sabihin, yung justice dito sa atin, buhay pa. Diba? Pero kayo, yung mga kasama ni Bangag, ay itinulak si Tatay Digong. Bakit? It's all about politics. Kaya, huwag mong sasabihin, Mr. Rivo, Rivo tuloy pa, yung kasama ko sa trabaho. Pasensya na, Rivo. Legal pala ay dapat iniisip mo muna mabuti. Hindi talaga tama yung ginawa kay Tatay Digong. And then, huwag na nating isumbat na ikaw ay tinulungan niya, tinaas ang iyong kamay. Wala tayo doon. Ang atin lang dito, tama ka naman sa mga sinabi mo na dapat ang iyong debate o ang iyong pagtatalo ay sa mga sinabi mo lang, huwag sa personality mo. Tama ka. Kaya ito yung sinasabi ko sa iyo ngayon. Okay? Anyway, pakinggan naman natin at panoorin natin ang kanyang pag-apologize. Kuno, para sa akin, ay ito nga pong sinabi niya. Let's watch for it. Anything else, allow me to begin with an apology, a very sincere one. To those... Are you sure you're sincere? Baka mamaya dyan after ng iyong content ay, salamat. Okay ba? Okay ba yung drama ko? Okay, pa-makeup. Who may have been hurt by the words and phrases I used in one of my previous POVs when I discussed about the appeal of former President and incumbent Mayor of Davao City, Rodrigo Duterte, in the International Criminal Court. I admit it was poorly written. Maybe I was tired. So you're telling me na pagod ka lang, kaya mo nasabi yun. Huwag ganun. Diba? Sinabi mo talaga yun. Ang tanong, meron ba? May deal ba dyan? Marami kasi nagsasabi, allegedly, no, na baka raw tayo ay bumaliktad at medyo chicha. Alam mo naman siguro kung yung chicha. But the thing is here is, alam mo maraming tao, milyon
kahit sa buong panig ng mundo, no, nagrarally sila para sabihin na bring back FRRD sa bahay, sa Pilipinas. Alam mo yan. Sa sinabi mong yan, talagang marami masasaktan. Sabihin na natin na hindi nila naintindihan sinabi mo. Sabihin na natin kayo. Kasi ako, naniniwala ko na some of them did not understand yung sinabi mo. Pero, isipin mo rin, yung mga yan, sensitive yung mga yan eh. Diba? Kasi, alam mo, Attorney Regal Oliva, maganda kasing ginawa ni Tatay Digong. Kung yan, katulad ni Pinoy, o ngayon ni Bangag, siguro walang pakialam ang mga tao. They're not gonna spend money o ang effort para mag-rally sila. Pero Tatay Digong did something good to our country. Dapat isipin mo na lang yan. And again, hindi ko kinukonsite yung mga na-accidentally napatay ng kanyang mga kasama. Kasuhan nyo kung kasuhan nyo. Di ba? Pero hindi dapat sa dahig. Dapat sa ating bansa. Maybe I wanted to sound poetic, or maybe I just wanted to stir conversation. And yes, I got what I wanted. The discussion happened. But most of it, sadly, became personal. It became a flood of ad hominem attacks. Now, what do we mean by ad hominem? It's when people attack the person and not the argument. Instead of saying, I disagree with your point, they say, I don't like you. Or instead of answering the message, they attack or they kill the messenger. If you live in a... And when that happens, the real conversation dies. The space for both truth becomes polluted and hatred. And that is not how civilized, intelligent people should argue. So let me say this again from my heart, from the bottom of my heart, I am sorry. Sigurado ka, nagsasorry ka na? Hindi, kasi sala talaga yung sinabi mo. But anyway, tuloy natin. I am sorry to those who felt offended, to those who felt hurt. That was never my intention. Actually, that's not the right word, okay? To the Filipinos. Yan ang sinaktan mo, Attorney Regal Oliva. No? Siyempre, ilan naman ang mga piklawan. Yung mga loyalistang tanga, nasa North yata. Hindi pa sigurado lahat kung loyalist pa rin. Kaya, almost all Filipinos, you hurt them. But let me also be honest. You should. I never attacked anyone personally. I only shared my legal reading, my perspective, and I stand by that. Because when I speak from the lens of law, not loyalty. In the past days, I have been called many things. DDS, DD shit, BBM, Pinklawan, Dilawan, Ultra Pink. As if thought must... Ultra Pink? Ayos ah. What the heck? Ultra Pink ha? Dapat Hyper Pink. Always have a color. As if truth must always take a side. I have been bashed, cancelled, unfollowed, and condemned not for lying, but for thinking differently. And yes, even the governor of Cebu has joined the fray. Abay, wala kang magagawa. Yung governor ng Cebu, solid talagang DDS yan eh. Diba? Ikaw, tinaas na nga ang kamay mo, hindi ka nga lang nanalo. Siguro may issue ka talaga sa tao kaya hindi ka binoto kasi ikaw lang yata yung kandidato na tinaas ng kamay na hindi nanalo. I'm not sure. Ikaw ba or meron din? Siguro meron din, hindi ka siguro mangilan-ngilan lang kayo. No? Yung Cebu, ipinakikita niya lang sa'yo no matter what na hindi siya tatalikod kay Tatay Digong. Kasi napakasimple lang naman eh. Illegal siyang kinuha sa ating bansa sa Pilipinas. Illegal. Doon pa lang, illegal na yung nangyari. Dapat doon na lang tumahimik ka na lang eh. Marami nag-argue about that. You know that already. Siyempre, may mga pabor na maalis si Tatay Digong. Takot kasi sila eh. That's the only thing. Takot sila kay Tatay Digong. Yun lang yun. Using me to name calling, that is painful and derogatory. Especially if you are not from my community. But I will not respond with anger. Sakit, dude. Sakit. Tinood. But I will not exchange insult for insult. Because the mark of a civilized society is not how loud we curse or we curse those who differ, but how calm we remain. Huwag ka lang umiyak. Ganun talaga, it's too late. When others throw stones. That's why I tried to become my social media team were like crazy already. But I said, calm down. They were crazy because my followers already plunged. And I said, it's okay. We started with 21.
plunge it down and to have it go down, it does not matter because that's not my advocacy. I have never in my wildest dream thought that I would reach this social media peak. Oh, buti ka pa. Naka 1 point something ka na. Ako, 1,000 plus pa lang. Okay lang yun. I mean, gano'n talaga eh, di ba? Hindi naman tayo kasing active nyo eh. But anyway, okay lang yun. Now let's go back to where this all began. Yeah. President Rodrigo Roa Duterte did not surrender himself to the International Criminal Court. Alam na nga yan, alam na this, di ba? Kaya nga eh, di ba? Ang sinabi mo lang kasi yung pag-process ng ICC na parang lumalabas na parang mas mabuti pa nga nandun na lang si Tatay Digong sa pagpo-process sa kanya ng ICC dahil baka doon sa sinabi mo sa pagkakaintindi ko na baka mas tama. Hayaan na natin. Di ba? Hindi mo inisip yung before na yan na nakapunta siya ng The Hague. Hindi mo inisip na yun eh. Parang binabaliwala mo yung pagkaka-illegal na pagpunta niya doon. Ika nga, illegal. Alien ang ginawa nila sa kanya. He did not surrender. Never siya. He was surrendered. Kidnapped. And in that act, the current administration did not only give up a man, it gave up a part of our sovereignty. Under Philippine law, that act is illegal. No Filipino can be transferred to a foreign tribunal without a valid treaty, without Senate concurrence, and without due process. Yun, talaga naman. No? At pinadala ni Banghag, no? Yung ang ating former president sa The Hague, illegally, kasi nga takot sila sa isang Tatay Digong. Kahit na matanda na, kahit na retired na, nag-enjoy na lang ng Jollibee, o nang kumakain-kain na lang, nagmumotor na lang, kung nakakapagmotor pa si Tatay Digong, ay talagang they did their best para makalabas ng bansa si Tatay Digong, which na yung iba naman na wanted ay kinukuha nila pabalik ng Pilipinas. Dito pa lang you can tell na si Bangag ay takot talaga kay Tatay Digong. Tatay Digong pa lang yan ha, kaya nga si Sara masyado nilang ginagawa ng paraan para mawala rin sa kanilang pagmumuka, no? Pero hindi nila magawa dahil Pilipino na mismo ang mahawak kay Sara, di ba? Palakpalan. Alright, ito naman sinabi niya. You need to fight the law. Pakinggan natin quick. Under the Rome Statute, the ICC will only intervene. They will only intervene if a country's judicial system is Alam mo na, ano lang ako rito kay Regal, no? At parang kung the way she talk, parang, he talk, parang maalala mo kaya. Diba? Parang, feel niya yung kanyang pagdadrama. Parang, okay ba yan? But anyway, siguro ganyan kang kumilos, attorney, no? Pasensya ka na, no? Isa rin naman ako sa disappointed sa ginawa mo o sa sinabi mo. But, yun lang, ang akin lang napapansin, tayo kasi nagre-react, parang feel mo yung iyong pagsasalita. Tignan natin ulit. Willing or unable to genuinely prosecute. Meaning, if justice is truly working in ASEAN, if justice is working in the Philippines, the ICC should stay out. But in the eyes of the ICC, now transfer your eyes, ayaw na mo sa Pilipinas, adto mo sa ICC, the Philippines failed the test. They saw a judiciary that functioned on paper but not in faith. They saw investigations, yes, na-investigation, but without trust. They saw process, yes, but not conviction. That is why the ICC moved. They investigated. That is why they issued the warrant of arrest. Because in their eyes, our justice was not working as it should. I'm not saying it was not working, but in the eyes of the ICC, it was not working. Now let me take you deeper into that lens. Transfer, go to the lens of the ICC. You will never understand where Tatay Digong is now if you will not slogans and the shouts of to breathe, to study, to understand. Then we take 2 steps forward, to act with wisdom, to speak with reason, to fight through the law. Law ta mag-away sa balaod. We don't abandon Duterte. We defend him intelligently. We don't rage. We reason. How? Napadala na doon si Tatay Digong. How will you say na kailangan diskartehan natin to? Alam mo, sabi niya na kahit daw nabawiin daw halimbawa ni Bangag, si Tatay Digong, hindi na raw ibibigay ng ICC yan. How do you know? In the first place, illegal nga yung pagpupunta ni Tatay Digong sa ICC. Para sa akin, kahit hindi ako abogado, ay kung halimbawa ang presidente ng Pilipinas ay matino, may utak, hindi pulburon. Pag sinabi niya babawiin namin yan, wala silang magagawa. Tapos pag naki-cooperate pa ang Senate and Congress,
babalik yan. Kasi in the first place, talaga namang wala nang jurisdiction nga ang ICC sa Pilipinas. No? Nasa Pangulo yan. Di ba? Kaya nung binanggit niya na kahit pa sabihin ni Marcos na kunin na natin ulit yan or what, hindi na makukuha yan dahil hawak na ng ICC yan. Okay. Pero hindi ba nila alam o hindi mo ba alam, attorney, no? Kahit hindi tayo lawyer, na kapag ginawa nila yan, parang kidnapping talaga na. Hostage taking na yung ginagawa ng ICC. Kasi unang-una para sa akin, the way I understand it, ay unang-una, hindi dumaan sa tamang proseso. Diba? Parang technical ano na yun, diba? Parang error na ang tawag doon. Diba? And then pangalawa, walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Dahil nawala na tayo noong 2018. Asa na ba yun? Dito ba yun? Are you sure dito yun? Anyway, yun ang ibig ko sabihin Diba? Kaya sana ay naiintindihan ito ni Atty. Regal. Diba? We don't shout, we strategize. Because justice is not won by noise, it is won by clarity. And as for me, Sometimes you have to bend the law. Yun ang problema. No? Hindi kasi iniisip ito ni Atty. Regal na marami naman talagang natutusin talaga. Para sa akin, naniniwala ako na kung ang presidente ay matino, again, ulitin ko, at nagbago kukunin nila, pwedeng ibalik yan ng ICC. Dahil batas na ang nagsasabi sa ICC na you don't have the rights to get our person o our people kasi wala na kayong jurisdiction sa amin. Pwede nila ipasa UN yan. Pwede ireklamo yan sa British o kung sino man ang umahawak sa Netherlands. I don't know. Diba? Para sa akin, ganun. So, para saan? Ulitin ko na the Philippines is not an ICC member according to Article 127. Yan ang sinasabi ko kanina of the Rome Statute which governs the withdrawal of a state party from the statute. Ano ba yan? The withdrawal became effective on March 17, 2019. A year after the Philippines submitted its written notification of withdrawal to the UN Secretary General of March 17, 2018, which is hindi naman daw pinansin. Pero totally, legally, wala na tayo sa ICC. Kaya, nandyan diba? Ang ginawa lang talaga kay Tatay Digong ay sinet up lang siya papuntahin doon. Kasi nga, it's all about politics. Ang sabi rin ni Regal Oliva is dahil doon nagsalita si Vice President Sara na kidnapin na rin natin or huwag na natin ibalik. Wala tayong magagawa Salita yun ng isang anak na hanggang ngayon nagdadalimhati pa rin, nasasaktan pa rin na hindi ko akalain na gagawin sa akin to ng isang Marcos. Diba? Hindi mo akalain na gagawin niya ng isang kakampi niya pa mismo. Siguro kung dilaw yung naggawa niya, maintindihan ni Sara. Pero mismo dati niya kakampi. Tinraidor nga sila Diba? Masakit yun. And then yung tatay niya ngayon nagsasuffer ngayon sa ICC, which is illegal talaga ang pagpupunta niya sa ICC. Hindi naman talaga yung part pa rin ng ICC ang Pilipinas. Matagal na na nag-withdraw tayo sa ICC. That's number one. Number two, alam niyo naman yung nangyari nung kinidnap si Tatay Digong sa Pasay. Hindi nila pinapasok si Vice President Sara, which is, abogado rin naman si Vice. At pwede siyang representative ni Tatay Digong. Kaya nga, di ba, kung makikita niyo yung mga video ni Tatay Digong na nasa airport pa yata sila noon or somewhere, sinasabi niya na papasukin niyo yung anak ko dahil siyang representative ko. Di ba? Yun ang masakit. Hindi pinapasok ni Pisot, ni Torre, no? Si Vice President. Kasi takot naman si Torre kay Vice Makakatikim siya kay Vice. Kaya hindi nila pinapasok si Vice President. Set up nga. It's all illegal. Di ba? Kaya sana, maintindihan ito ni Atty. Regal, kaya nasaktan din yung mga DDS supporter. Hindi bali sana kung ang pagdadala ni Tatay Digong sa dahig ay legal. May jurisdiction pa. May papeles. Dumaan sa proseso at pinadala sa ICC. I think that one maintindihan nyo ng mga DDS at ang mga tao hindi rin DDS na sumusuporta kay Tatay Digong. Yun ang ating point doon. Pero these are all illegal. Kaya masakit sa kanila. And then magsasalita ka ng ganyan na let the ICC do the proceeding. Di ba? So masakit sa kanila yun. Nagago na nga sila. Naloko na nga sila. Di ba? Kaya isasabi mo na kasi nagsalita si Sara na ganito, baka hindi na ibalik. Ipinakita raw niya ng Pilipino na nagrarally. Kaya yung ICC, ay ayoko na, wag na natin pakawalan to, baka hindi na ibalik. Don't you ever think na hindi naman sa Pilipinas dadalhin ni VP Sara si Tatay Digong? Di ba? May binanggit si VP Sara na dadalhin niya to sa isang bansa, but Philippines. So, paano mo masasabi na baka hindi na ibalik? Baka itakas ba? Okay. Sabi ni VP Sara, binawi niya naman yun na hindi na makakatakas yan. Matanda na yan Saan pa pupunta yan? Ang gusto lang ni VP Sara, makasama pa nila ng mahaba-habang oras ang kanilang tatay sa ibang bansa, hindi sa Pilipinas. Yun ang nangyari dyan dinicline. Kasi nga, may lumalabas din na talagang binabayaran daw, allegedly, ng bangag administration ang ICC para hindi makawala si Tatay Digong. And you have to think also, Atty. Regal Oliva, no, ilagay natin yung iyong
na nando sila, Trillanes. Pero walang ginawa naman sila Vice President Sara kay Trillanes. Eh kung ako yan, baka upakan ko pa yan. De, biro lang. Sundalong kanin yan, hindi na. At ang ibig ko sabihin, anong ginagawa ni Atty. Tuloy pang biro. Hindi pwede mag-attorney, walang utak yan. Anong ginagawa ni Trillanes doon sa The Hague? Ano? Sabi may seminar daw or something. See? Kita mo yan, Atty. Rican. Dapat bago ka nagsalita, tinignan mo yung what's going on, what's the update. Marami ngayong butas sa ginagawa ang bangag na to para hindi makapasok ulit sa Pilipinas si Tatay Digong. Sabi nga nila baka hindi na umabot pa ng buhay si Tatay Digong. At nagpaalam na raw si Tatay Digong sa kanyang pamilya. So you have to think that. This is not about the politics anymore. Sa ngayon sa sinabi niya. Pero, in the long run, in the main, at nag-start ito because of politics. Dahil ayaw nila kay Bangag. Naniniwala pa rin sila kay Tatay Digong. It's all about politics. Kaya si Tatay Digong bumaksak sa The Hague. Okay? At ginamit ang pera ng Pilipino para ipanglagay sa mga taong yun. Mapadala lamang si Tatay Digong sa ibang bansa. Okay? Sino naman ang kawawa dito, mga chong? Diba? Sino? Tayo mga Pilipino na naman. Diba? Imbis na nagagawa na ng mga gobyernong ito ang process, development, improvement sa Pilipinas, wala nangyayari. Walang ginagawang batas, walang ginagawang magandang improvement ang ating bansang Pilipinas na gobyerno dahil busy sila sa hearing sa ICI. Walang kwenta para sa atin. At saka politika, wala. Walang improvement po ang ating Pilipinas. Kaya dapat mawala na talaga si Bangag. Wala na po. Okay? Alrighty, hanggang dito na lang po mga chong, mga kababayan ko at ang aking mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo, Dial. At sana po, wag po kayong makakalimot na mag-subscribe at mag-comment. At syempre po ay press nyo na rin ang bell notification. In that way, ay pagka meron tayong bagong video ay ma-alert kayo. Okay? Sabi nga ni Senator Marcoleta, hopya lang mga chong. Ay okay na, no? At makontento na muna tayo hanggang hopya muna. Ngayon, pag may extra tayo, then let's go. Let's spread out, no? Pero tipirin natin hanggat maaaring tipirin. In that way, meron tayong mabubulot bukas. Okay? Yan ang ibig sabihin ng hopya ni Senator Marcoleta. At syempre, sabi nga ni Senator tuloy. Sabi nga ni President Sara Duterte, mahalin po natin ang Pilipinas. Salamat po. Sukran.